Ayan na. Rene, magandang hapon. Ayan. Mga kabayan, sa mga kasama natin mga vloggers, sa Okay. po ng Ipanaw Sambayanan Party List. Kanina pa po kami, Doc, at Atty. Marlon. Maos na kayo. Maos na. Pero sulit po ito dahil nakaharap pa rin po namin kayo. Kay Rick, at Atty. at Dr. Loren, naka-live po kami lahat dito ngayon ng mga vloggers. Ano po ang nangyari, ano pong resulta, at ano po ang nangyari doon sa loob. Si attorney. Lapit po na lang kayo rito ng konti. Dito po, Attorney, lapit na konti. First party nominee natin. Para mas marinig kayo. Magandang hapon sa ating lahat. Lakasan nyo na lang. Maraming salamat kasi we are doing this for our country. Alam niyo naman yan, kilala niyo naman kung sino kami, kung saan kami nagsimula, kung ilang taon na natin ginagawa ito. So unang-una maraming salamat. Pangalawa doon sa filing natin, meron lang tayong isang document na kailangan. So inaayos na, pinapunta na para manotaryohan na kaibigan natin abogado at babalik. Kasi yun na lang ang inaantay. So papasalamat ako sa inyo kung ba't humihingi ng dispensa, hindi matagal kayo dito. So hopefully, this is just the start of something new for all of us. Ma'am Lorraine, kay Rick. Palakpakan muna natin sa Tony Marlon! Yes. Ang tunay na party list ng mamamayan. Yes. Ang tunay na party list ng mga katutubo at tribo. Yes. Mga OFW, kay Eric. OFW, siyempre. Yes. Ma'am Lorraine, ikaw muna. Kay Rick. Si Ma'am Lorraine. Ipalog ko lang po, no? Sige, Tony Marlon muna. Ituloy niyo po yung ano about doon sa kasi mayroon po nagko-comment sa live kay Rick na mukhang ano daw nangyari, parang ginurgur yata doon yung ano filing niyo. Yan, basta linawin nila. Hindi naman, okay naman tayo sa COMELEC. It just so happen na there's a requirement na kailangan doon sa magsasubmit. No? So, pinalam sa amin, tinanong namin kung anong gagawin namin at ang papel ay ginawa na at papanatanggihan na lang, ibabalik para makita ko. Yun ang kailangan lang natin. Attorney, Yes. ito po ba yung Ipanaw last 2020 elections po? Yes, So top 60 po kayo noong nakaraang election. Ano po yung nagmumutsa sa inyo na patuloy po natin pinaglalaban po ito? Ma-remember niyo yung 2022, dalawa yung party list natin, yung Sambayanan, saka yung Ipanaw. Ginawa natin ngayon, isa na lang Ipanaw Sambayanan. At bakit natin ginagawa ito? Kasi walang nagbago. At noong 2022, humihingi tayo ng pagbabago, pagtingin, pagkilala sa mga urban poor, sa mga indigenous people, sa mga FRs. We have the same problems until right now. That's why we have a continue to fight. Sige lang. Okay lang, antayin natin sila. Okay. Ayan, antayin lang natin yung seminar mga kababayan. Maghingi muna tayo ng, hindi pa naman kami alis, bigay kami ng oras, bigyan natin ng statement si Ma'am Lorraine para marinig nyo rin kung bakit siya sumama sa Ipanaw Sambayanan, and then mamaya magdadagdag kami sa katanungan nyo. Yes. Salamat at napakinggan nyo kami. Gusto ko sanang dagdagan yung sinabi ni Attorney Marlon kasi napakahalaga nun. Yung sinabi niya na ito yung totoo, ito yung party list natin. Kasi napakahaba ng biyahe natin. Napakahaba, akala natin matatapos na yung pala hindi, diba? So, yung totoo lang, marami ang lumapit sa Ipanaw Sambayanan. Ayun talaga nag-timing ng asawa ko. Maraming lumapit sa Ipanaw Sambayanan na nag-offer ng pera para sila ang umupo bilang party list nominee. Pero hindi naman nila talaga, wala namang track record ng pinaglalaban natin, yung advokasya natin para sa bayan. So, tinurn down nila yon, millions and millions of pesos yon. So, gusto ko din yung sinabi ni attorney na magkakakilala tayo. Matagal na natin itong ipinaglalaban, di ba? Para sa akin, multisectoral kasi ito. So, nung naupo ako sa PPRRD noon, nalaman ko na napakakonti pala nung alam ko tungkol sa mga kapatid nating katutubo. At nang dahil dyan, napaka-komportable ng buhay natin sa city, pero pala, nagdadanak na pala ang dugo sa kanayunan. Mga 60 to 90% ng NPA ay galing sa mga kapatid nating katutubo. Ang ibig sabihin nun, napakaraming buhay ang winasak ng CPP, NPA, NDF ng mga kapatid nating katutubo. Na habang masaya tayo dito, hindi natin alam ay grabe yung buhay nila.
pinagpapatay sila sa harap ng mga anak nila, nagugutom sila, etc. So nung nagpunta ako doon, nung sa maikling stint ko sa gobyerno, umaakit ako sa ancestral domains, nakita ko ang kahirapan na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. So pag humaharap ako sa kanila, no, nakita ko talaga na even though yung CPP ay napakalaki ng kapahamakan na ginawa niya sa sa kababayan natin, hindi mo siya maikumpara sa isang gobyerno na hindi nagsisilbi. Mas malaki ng malayo ang kapahamakan na nagagawa ng isang gobyerno nang hindi nagsisilbi ng maayos. So pag humaharap ako sa kanila, ang una kong ginagawa ay humihingi ako ng sorry. Sinasabi ko, I'm sorry na hindi kami nagsilbi ng maayos, na kinalimutan namin kayo. At dahil dyan, napakadali ninyo tuloy maloko, napakadaling maloko kayo ng mga CPP, NPA, NDF. So, nakita ko din yung lakas ng puwersa ng isang gobyernong totoong nagsisilbi. Kasi yung ating mga kapatid na katutubo, nung sila ay nakaranas na ng gobyerno, ng talingan ng gobyerno, sila mismo ay tumalikod sa CPP, NPA, NDF at doon natin na ipabagsak ang CPP, NPA, NDF. Ang hangarin ko, ang pangarap ko, bawat Pilipino ay mahalin natin ang ating mga kapatid na katutubo. At pag dumating yung panahon na wala na kayong nakikitang pagkakaiba sa kanila, aangat ang Pilipinas kasi sila yung pinaka nasa ibabaw. Kapag naiangat natin sila, buong Pilipinas aangat. Dapat mamahalin talaga natin sila kasi sila mga national treasures. Kung ano yung kultura ng Pilipino na hindi nahawakan ng mga dayuhan, sila yan. No? At kasama din dyan sa advokasya natin yung pagwasak ng CPP, NPA, NDF. So, siguro tutuloy na lang ni Eric, no, kung ano yung susunod pa. Thank you, ma'am. Maraming salamat kay Ma'am Lorraine Badoy, kay Atty. Marlon Cosanto. Si Ka Eric po ito, mga kababayan, ito po ang totoong pwersa ng tunay na party list. Sapagkat ito po ang party list na hindi kontrolado ng kontraktor, hindi kontrolado ng sinumang malalaking bundat na mga politiko na may malalaking pondo. Ito po ang party list na tumatayo sa tatlo at mahalagang bagay. Number one, ang Ipanaw Sambayanan po ay magiging boses ng ordinaryong mamamayan, mga katutubo, kabataan, kababaihan, mga manggagawa, mga magsasaka at magbubukid sa pamamagitan po ng legislative agenda, hindi ng ayuda. Ang ayuda po ay obligasyon ng gobyerno, hindi para bumili ng loyalty ng mamamayan. So may ayuda o wala, titindig po ang Sambayanan at ang Ipanaw na nag-merge ngayon para ang boses sa pamamagitan ng batas. Kasi ang Kongresong papasukan namin ni Atty. Cosanto, yung number 1 natin na nominee, and Dr. Lorraine Badoy yung number 2 at ako sa number 3, batas po at mga oversight function sa pag-review ng programa ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multisectoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mahigit 20 milyon na katutubo na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa Kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga ginto, tanso at mahalagang mineral, tagapagtaguyod ng bundok, ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya. Pero sila ang pinakamahihirap, milyon-milyon sa kanila. Kaya kami nagsama-sama. At ginamit po namin yan nung ako'y nasa NPA. Ang kanilang kahirapan, niloloko namin sila, ginagamit namin ang galit nila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala, ay ginamit namin sila. Ang mga anak nila at ang kanilang lugar, pinugara namin. Mabuti dumating ang isang presidente ng pangalan niya, Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lamang ang mga katutubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis, pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Yun po ang dahilan kung bakit tumalikod kami sa NPA, sa CPP at sa NDF. Kaya kami nagsama-sama. Pangalawang agenda ng Ipanaw Sambayanan ay sasama kami
dito kami magkakaroon ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police para tapusin na ang iba't ibang pamamaraan ng pangguguyo, panloloko at pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Bagamat 90% ng kanilang armadong teroristang grupo ng NPA wala na, ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier, at ang kanilang mga tagapagtakip at tagapagtaguyod upang humaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng 11 na senador at mayroon pang mga party list na naiwan. At ito po ang pinapababayaan ngayon ng gobyerno. Hindi na sila pinapansin. Pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro ng politika upang wasakin ang totoong mga lider ng bayan, kagaya ng mga Duterte na namuno ng tama sa ating bayan. Hindi kami para sa Duterte, para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan. Kaya kami tumitindig sa brand of leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni Sara Duterte. Kung nagkataon man na mag-ama ang dalawa, subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag-iral ng batas at paglinis ng pamahalaan. Anong problema kung sila ang maging representasyon nito? Kasi naipakita nila sa history at record nila. So kami po ay titindig doon sa totoong lumaban, sa CPP, NPA, NDF. Ang ibig sabihin ba, may naiwan pang galamay ng terorista sa loob ng ating kongreso? Yes, 3 pa. Ngayon, at sila ay kumakamal ng limpak-limpak na milyones mula sa pundo ni Martin Romualdez at ng kanilang grupo upang mag-atake sa mga political enemies nila. Yun pong hindi pwede kasi ang recruitment nila napabayaan muli at manunumbalik sila. So kami lang pong party list na may ganung ginawa at gagawin ang paglubos-lubosang pagkatalo ng communist terrorism. At hindi kayo madidihado sa bayan ng Pilipino mamamayan, lalo na po sa mga kapatid natin sa overseas Filipino workers. Kaya po namin yan panindigan ang sinasabi namin sapagkat before pa kami papasok sa party list at sa kongreso, sa Kaliman, ginagawa na namin sa loob ng mahabang panahon. Sa nakaraang gobyerno at ngayon ipinagpapatuloy namin kahit hindi ganun kalakas ang suporta sa atin ng kasalukuyang administrasyon. Number 3, kami po ang mananawagan na dapat ang kongreso, pag pumasok man kami at palarin, ay hindi dapat pugad ng mga buhayang politiko na parang pagmamayari nila ang pundo ng gobyerno. Ang unang panawagan namin, ang kongreso dapat ay example ng transparency sa gobyerno. Ang lahat ng pundo at lahat ng mga ginagasto at lahat ng mga proyekto, including flood control project, ay dapat nire-report ng COA at ng kongreso sa taong bayan. Walang mali sa gagawin dapat yan. Lalo na po ang tinatawag na expenditures at ang mga pondo na ang hinihingi lang, certification lang, papel lang. At alam natin na ibinubulsa ito nila. So kami ba ay hindi magiging bahagi ng sistema na ito? Yes, tatanggap kami ng pondo pero gagamitin sa tama at hayag at lantad, hindi para ibulsa. Klaro tayo doon. Ikukwenta dapat sa taong bayan yon. Ito po yung tinatawag nating kampanya na hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. So kung may pondo man kami matatanggap sa loob ng kongreso, lahat ng kongresman at mga senador, magpapasa kami ng paninindigan, patakaran at resolusyon. Suportahan man nila o hindi na dapat ito i-report by the single centavo, hindi exempted ng kongreso. It's a transparent audit and report ng financial, including ang proyekto na pinapakialaman ng mga kongresista, dapat inire-report sa taong bayan. Sana pupunta ang gastos nito. Hindi naaanod sa baha at bulsa na kanilang binubutas ang mga pondo natin. Ang panghuli, kami po ay tutulong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, at sa ating mamamayan na paninindigan natin ang totoong pagsuporta sa rule of law. Ibig sabihin po, ang Kongreso ay hindi dapat ginagamit para sa mga tao na ang alam lamang ay mag-contempt. Si Mr. Contempt, si Miss Contempt, at ginugurgor at kinakatay ang karapatan ng mga resource persons diyan. Ang Kongreso dapat ay maging professional. Ito dapat ay sadlak at paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan ng bawat mamamayan. Yun ang totoong oversight. Hindi po yung paggamit ng abuso sa kanilang order to contempt, ipakulong ang mga tao, bastusin, at kanilang tanggalan ng karapatan at naranasan namin ni Ma'am Lorraine Bado yan. And we believe Attorney Busantog is courageous and experienced enough to stand for that.
Hindi po natin bibitawan ng oversight function ng Kongreso to investigate projects, to investigate programs of the executive and other agencies of government. Pero hindi dapat ito abusuhin para magpakulong ng mga tao at lapagin ang mga karapatan ng mga tao.